unang-una, pinapasalamatan po natin ang ating mga participants na dumalo, nagbigay ng oras para sa programa nito. Alhamdulillah. At Ustad, pinapalam din po natin sa ating mga participants na tayo ay live sa Al-Jari Sasala Incorporated Cotabato City Chapter. So sa mga kasamahan po natin na hindi nakadalo or walang oras dahil sa iba't ibang dahilan, maaari po natin silang sabihan na manood sa ating Facebook page sa Al-Jari Sasala Incorporated Cotabato City Chapter. By the way, wala, magpapakilala kami. Ako si Muhammad Ali ng PFP also. And ako rin pala yung yes, ako yung kapatid niya sa pananampalatayang Islam, si Allen, no? Allen Bagus. So, welcome sa ating program ngayon, which is the heart of worship, no? Understanding Salah and its Sunnah dimensions. So, inshallah, ito yung tatalakayan natin with our esteemed, no? Resource speaker, no? Siya ang ating founder ng AI Al-Jari Sasala, no? Main chapter na sa Iligan. Okay, so actually, napakalaking oportunidad sa atin. Alhamdulillah, na nakasama natin si Ustad Abdul Jabbar. Para po sa kalaman din ng ating mga tagapakinig, nag-travel po siya galing Iligan para lang sa programa na ito. So, i-maximize natin yung oras. Kumaga, alhamdulillah, nandito si Shaikh. Makinig tayo na mabuti kasi katulad sa sinabi ni Kamil to kanina na although yung topic natin is Salah is bibigyan buhay pa sa atin ni Ustad Abdul Jabbar. Maiintindihan natin kung ano ba yung mga nararapat gawin, ano yung mga hindi nararapat gawin, ano yung mga iba't ibang pamamaraan na according sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siguro bigyan natin ng question si Shaikh para medyo magkaroon tayo ng idea kung saan mapatutungo yung ating pag-uusapan. So Ustad Abdul Jabbar, ito na po ba kayo sa aming mga inihandang katanungan para sa inyong ngayong araw? Inshallah ta'ala. Tinigin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfiq at tinigin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala tulungan tayo may pahayaan ang mga punto na gusto natin ipabatid sa lahat ng ating mga tagapakinig at lahat ng ating mga kasamahan ngayon. At hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin ng Allah ang ating mga intensyon sa pagdating dito sa lugar na ito para alhamdulillah mas maunawaan pa natin ang religion ng Allah, mas mabigyan pa natin ng tamang pag-uunawa ang ating pananampalataya. So alhamdulillah, maraming salamat sa inyong pag-imbita muli at ako'y nakabalik sa pagkakataon para sa program nito. Inshallah. Okay, so jazakallah khair, Ustad. Okay, so before we begin, Ustad, ano yung Salah, no? Since nasa Salah tayo, yung ating main topic ngayon. Okay, so before tayo mag-start, ano yung Salah in one word or one place? Yes, para sa iyo, Ustad. Ano yung Salah? MashaAllah. So, it's a warm-up question kumbaga, ano ba personally, ano ang Salah? No? Ano ang Salah? In one word or in a phrase? Siguro sasabihin ko, just like how the heart pumps life to the body, Salah pumps iman to the soul. So, ang Salah ay ang siyang talagang nagbibigay buhay sa ating iman. Ito ang pinakasentro na masasabi natin, pinakasentro sa ating ibadah. Okay? Ang Salah, ito kasi ay isang gawain na kung saan ay magkukonekta sa iyo kay Allah. So it is really a dial number, no? Arqamul abd, arqamul tawasul abd li Rabbih Jalla wa'ala. Ito ay masasabi natin ang pangunahing numero talaga, no, na magagawang makipag-ugnayan ng alipin sa kanyang Panginoong lumikha sa kanya. So, ang Salah, ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na pagkain. Alam mo, we have to understand kasi kung ano ang nature ng iman, no? At ang ating mga scholar, alhamdulillah, nagbigay sa atin ng malinaw na pagpapaunawa anong kahulugan ng iman. At sabi nila, iman, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ang iman ika ay nadaragdagan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan
at nababawasan sa paggawa ng kasalanan. So what feeds our iman? No? Kumbaga, ang food ng ating puso, ang food ng ating iman ay ibadah. And the center of this is salah. And the food of our hawa is desires. The more you feed your hawa with your desire, the more it increases, the more it overpowers yourself. And that's why the moment na yung sarili mo ay mas nanaig dito ang hawa, it controls your limbs, it controls your words. You talk based on your hawa. You walk, you act based on your hawa. So that's why ang mga salita mo hindi maganda, ang action hindi maganda. Your action leads you to sin. Because ang hawa ang nalibawa. But once you feed your soul, you feed your iman, lalo na with constant doing of connection, which is yung salah, it increases your iman. The moment na maging malakas ang iman, it controls your lips, it controls your thoughts, it controls your words. So ang magsasaan ng mga salitang magagaling sa bibig mo, ang galing sa iba, maganda. Ang mga iniisip mo, positive, dahil galing sa iman. Ang puso mo malinis, bakit? Dahil sa iman. So it is all because of good connection to Allah Azza wa Jalla. And the moment magkaroon ka ng good connection to Allah Azza wa Jalla, this is something na hindi ka alam naintindihan ng marami. Once you have the good connection to Allah, it builds your good connection to the people. Sometimes inaakala nila that salah is just a connection between you and Allah. No. Your connection, your good connection to Allah through salah, it builds your good connection to the people. It means, kapag may magandang pagsamba kay Allah, nagkakaroon ka ng magandang connection sa mga tao. At hindi pwede mangyari na meron ka mabuting pagsamba kay Allah at masama ang connection mo sa mga tao. People dislike you. People hate you. Why? Dahil sa masamang galing mo, masamang salita mo. It means, if ikaw ay nagsasala at hindi nababago nito ang pagkatao mo at hindi na pagbubusin ito ang pagkatao mo, there's a problem in your soul. May problema sa pagsamba mo. And you have to examine that. Kailangan mong i-examine yun. Kasi we have to find the purpose of every deeds na ginagawa natin. And one purpose of salah is to build our good character, to build our quality as Muslims. Diba? So, the moment na meron kang gawain pagsamba kay Allah, kailangan mong hanapin paano ka nitong nililid into building a good relationship with the people. So, yung iba sinasabi nila, wala naman yan sa, kumbaga importante, maganda yung relasyon ko sa Allah, bahala ng relasyon sa mga tao. That's all. You see, hindi mo pwedeng sabihin saan makukunin mo. Saan mo gusto mong kunin mo sa iyo? Your left eye or your right eye? Sabihin mo wala, makukunin dito. Tama? Saan makukunin sa iyo? Kanan mata mo? Kanan mata mo? Sabihin mo wala. So it means, hindi rin ganun din ang connection natin kay Allah, connection natin sa mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin, as long as I have the good connection to Allah, bahala na ang mga tao. It's connected. It should be connected. Your good relation to Allah must have a result with the connection na meron ka with the people. And it manifests saan? How you deal with the people. Paano ka makisalaman sa mga tao. So this is how special is salah. This is how special is salah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Lord. Alhamdulillah, this is getting more exciting and at the same time interesting na yung ating mga tagapakinig, mga participants, naiintindihan nila na Allah subhanahu wa ta'ala gave us the chance to connect with Him. Alhamdulillah, dahil sa discussion natin ni Ustad. Bali, Ustad, gusto namin maintindihan, kabilang na rin ang mga tagapakinig na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng chance para makakonect sa Kanya through salah, yung ginagawa natin ng pagsasambayan. Maaari ba, Ustad, intindi mo pa sa amin, you walk us through what is the difference yung sinasabi nating salah sa ibang mga ibadah, katulad ng pag-fasting, for example, doing charity, and so on and so forth. Ano yung pagiging unique ng sinasabi nating salah? Okay, you see, we have to understand that all deeds of ibadah is about building your personal character. Okay? Fasting, it develops what? Yung pagiging matatag mo, yung pagiging mapagtimpi mo. It develops
yung katangian ng control over yourself, di ba? That's why kapag ikaw ay nagpa-fasting, ay kahit na gusto mo kumain, hindi ka pwedeng kumain dahil pinagbawal mo na. So it means, tinatakdin mo, inuuna mo yung pagsunod kay Allah kaysa yung pagsunod mo sa hawa mo. Through that, nagagawa mong i-build yung power to control, yung power of control, yung pag-control mo sa sarili mo, yung pananaig ng iman mo over your hawa. Okay? So that is one of the very important character or mindset na masasabi natin kapag ikay nag-aayon mo. In giving charity, nabibig nito yung pagiging open-handed, na tao. Na kung saan na-remind ka that what you have is something na hindi binigay sa iyo ng Allah ng walang purpose. Ibinigay sa iyo ng Allah ang anuman meron ka para gamitin mo sa pagsilbi mo sa din ng Allah. And that's why napakainam yung ang kamay mo ay ang palad nito naka-direksyon sa baba, hindi naka-direksyon sa taas. It's a blessing from Allah na ang palad ng kamay mo ay nasa baba, hindi nasa taas. Okay? So, if you have that kind of blessing na pwede ka magbigay, pwede ka magtumulong sa mga tao, it gives you a reminder that you yourself is in need. At yung mga tao na yun na may pangangailangan sa iyo are in need, kaya tinutulungan mo sila, but ikaw is in need din ng tissue ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And tungkol sa sala, paano ito nagiging different? Paano ka nagiging unique ang sala? First of all, you have to understand na sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na rasul awamir, ang pinaka-ulo ng lahat ng bagay ang Islam. Okay? Ang Islam. Wa umuluha at ang pinaka-imadha at ang pillar nito ay ang salat. Ang pillar nito ay ang salat. Wa nirwatu sinabiha ang jihad fi sabil. At ang matatag na kumbaga ay pananggal nito ay ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang salaiga imaduddin. Ito ay ang haligi ng ating sala. Ay ang haligi ng ating religion. Okay? As we understand ang bahay, kapag hindi na matibay ang kanyang haligi, ito ay babagsak. Okay? At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ay itinatag sa 5 haligi. Itinatag ang Islam sa 5 haligi. At kabilang dito ay ang salat. Okay? Kabilang dito ay ang salat. At kapag ititigan mo ang haligi, ang salat ay sinunod ng Propeta sa shahada. Ibig sabihin, ang shahada ay ang pinakauna sa lahat. Ngunit napapatibay ng iyong napapatibay ang shahada sa pamamagitan ng iyong salat. Sa pamamagitan ng iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the main purpose of our life. This is the main purpose of our life. This is to worship Allah azza wa jalla. And that's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga tao, hindi ko nilikha ang mga jinn, maliban lamang upang ako ay kanilang sambahin. Okay? So the main purpose of our life is to worship Allah azza wa jalla. Ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang oras na ikaw ay nagsasala ay ang pinaka-importante sa lahat ng oras mo. Because that is the ultimate hour na ginugol mo para kay Allah. In your 24 hours, you only have maybe in average, sabi natin, karamihan sa atin, we can spend salah in 15 minutes. Imagine a 15 minutes out of the 24 hours, yung 50 minutes na yan yung ginugol mo na walang ibang naging dahilan maliban kay Allah. Yan ang pinakapurong oras na nagugol mo para sa layunin mo. At yan ang pinakamainam na panahon na oras na nangyari sa buhay mo.
Diyan din ng pinaka-importante yung oras na may unang-una na maipagmamalaki mo sa araw ng pag-uwi. Dahil sabi ng propeta, awal na may hasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah. Ang pinakauna na itatanong sa tao in the day of judgment ay kanyang salah. So this is the very first thing that you will be proud of in the day of judgment. The moment na ikaw ay nakarating sa araw ng pag-uwi. Nakuha natin yun. So, you see, ang sala is nagiging isa itong parang spiritual checkpoints sa atin. Okay? It's like spiritual checkpoints. Why? Kasi, within our 24 hours na pamumuhay natin, masyado tayong nadidistract. Tama? Most of our times, most of the hours na nagugugon natin, all for the dunya ambitions. Di ba? Para sa trabaho mo, para makaposisyon ka, para makatapos ka ng pag-aaral mo sa academic, maging doktor ka, maging nurse ka, maging engineer ka, makapagtinda ka, all about worldly matters. Now, it's a spiritual sequence that 5 times a day, mayroong sequence sa atin that you should be reminded that you are not created for this world. You are created to worship Allah. And that's why 5 times a day tinatawag sa atin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinatawag tayo ng Allah ay Akbar. And if you observe, ginagawa ito sa adhan 4 times. Okay? Hindi ka tulad ng ibang pagtawag na binabanggit ng 2 beses ang Allahu Akbar. Unang-una sinasabi sa atin at tinatawag sa adhan Allahu Akbar na kapag beses dahil most of us thinks that the very important or the essential part of our life is our tijara, our mahal, ang ating tindahan, ang ating business, ang ating pag-aaral. Our success is to be a doctor, our success is to be engineer, or our success is to be a mayaman, magkaroon ng maraming sasakyan, magkaroon ng maraming mga bahay. But Allah is singing and we are being reminded 5 times a day, Allah is Akbar from all of this. Allah is the greater. Allah is the greatest sa lahat ng bagay. Okay? And you are being commanded that come. As nasabi, hayya ala salah. So come. Pumunta ka sa salah. Why? Because hayya ala al-falah. Because this is the way to success. So, most of us iniisip nila, bakit ba isang tao nag-overtime, susumikap, nagtsatsaga, nagiging masipag sa pagtatrabaho niya, all because gusto niya ng blessing sa life niya. How can you give too much effort in doing things doon sa mga tijara mo, doon sa mga dunya matters mo, where ang pinagmumulan ng lahat ng kainaman, kabutihan, blessings na ito isa Allah. Paano ka nagsusumikap na gawin ng mga bagay na nakalimutan mo susi sa pintuan nito? Your ultimate key para makuha mo yung all the blessings na meron is ang connection natin kay Allah. It is the time na balik ka doon sa checkpoint time mo and you remind yourself that I'm not created for my mahal. Walastu makhlukun li tijarati. Hindi ako ginikha ng Allah para sa aking business. Hindi ako nilikha ng Allah para maging engineer. Hindi ako nilikha ng Allah para maging nurse. Hindi ako nilikha ng Allah para maging doctor o maging ano pa mang profesyon. Nilikha ako ng Allah li ibadatihi. Nilikha ako ng Allah para sambahin siya. So you 5 times a day, you have this spiritual checkpoint. The point of your day that you are reminded that you, brother, akhi, lasta makhluk li dunya. Hindi ka nilikha ng Allah, lasta makhluk, hindi ka nilikha ng Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nilikha para sa mundong ito, but para sa bahin siya. And this is how salah is very different. And it builds the very essence of Iman. The very essence of Iman. Because if you talk about Iman, it's connected about the word taqwa. And taqwa ay yung gawin mo ang inutos ng Allah at ang iwan mo ang ipinagbabawal ng Allah. You see? And anong sabi ng Allah sa banal na Quran? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Ang pagsasala, pumipigil sa tao tungo sa paggawa ng masama at paggawa ng mga hindi kaaya-aya. So, ibig sabihin, ang isang tao kapag siya ay nagsasala, he actually build sa kanyang sarili ang pagiging maingat mula sa mga gawaing kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is the very essence of taqwa. That you avoid things na pinagpapawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that is how special, no? Itong salat, and that's why sabi natin, there are a lot of ibadah, and all this ibadah is about building our good character and the quality of being a Muslim, but the best of this ibadah is salat. Wallahu a'lam. MashaAllah. Jazakallah khair, Ustad. So, MashaAllah, nalaman natin na ganun pala ang kahalagaan at kaibahan ng sala sa ibang gawaing pagsamba sa Allah. No? So, gaya ng nabanggit niyo sa hadis ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ang unang itatanong, no, sa atin, na kumbaga yung mga nagawa natin, especially itong sala, no? So, ito yung unang-unang itatanong sa atin sa huling araw. Yes. Okay, so Ustaz, dahil nabanggit mo yung sala, no? Yung sunnah, yung mga sala, and then yung mga sunnah. Okay, so dahil Ustaz, maraming tao na confused between fard and sunnah and mustahab. So paano natin to siya? Maaari mo ba kaming bigyan linaw ano yung pagkakaiba ng fard, sunnah at ang mustahab sa mas madaling salita na para mas maintindihan namin ng madalian? Yes, alhamdulillah. Napakagandang tanong kasi marami sa mga tao ngayon, marami sa mga Muslim, nagsasagawa ng salabat. Marami sa atin ay hindi alam ang tungkol sa ano ang arkan, ano ang wajibat, ano ang mga sunan, ano yung mga sunnah sa sala, which is very important sa ating pagsasala. Lalo na, this is how unique is the religion na Islam. This is how unique is our religion. Because hindi mo ito mahanap sa ibang religion na ang lahat ng mga gawain sa atin may pamantayan. Mayroong arkan, mayroong wajibat, mayroong mga arkan, ibig sabihin may mga haligi ito, may mga wajibat, ibig sabihin may mga kung ano yung mga obligatory dito, and may mga sunnah, which is yung kung ano yung mga tradisyon na ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. And ito ang tunay na sabi ko, kaibahan ng ating religion sa iba. You cannot find this in any other religion. Like for example, if you see, merong mga ibadah na ginagawa itong mga, like for example, the Nasara, ang mga Kristiyano, for example, and sabihin natin, simbang gabi. At ito isang uri ng kanilang gawain, kulturo ng pagsamba, di ba? Ganun pa man, walang maituturing ng mga arkan doon. Walang maituturing ng mga wajibat doon. So, it is very open or prone into innovation na pwedeng idagdag, tanggalin, ano man, kasi, di ba, subjective yun, magiging subjective sa yun, kasi wala namang pamantayan na kalagay ko, kumbaga, walang kompas ng tao, how you do that? A manual kung saan hindi pwedeng baguhin. So, this is the uniqueness of our religion, and mahalaga sa atin bilang isang Muslim, na matamasa natin yung uniqueness na ito ng tama. And of course, hindi mo ma-appreciate yung uniqueness na ito ng ating religion without understanding and knowing kung ano yung mga fard nito, ano yung mga wajibat nito, ano yung mga arkan nito, at ano yung mga sunnah. So, para sa madaling pag-uunawa, ano ba ang fard? Ang fard ay something na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang obligasyon na ito na hati sa dalawa, pwede itong fardu ain at pwede itong fardu kifaya. Ano? At ang fardu ain ay isang obligasyon na kinakailangan na magawa ng lahat ng mananampalataya. At pag sinabi mo naman fardu kifaya, ito ay isang obligasyon para sa lahat, pero kapag naisagawa ito ng isa sa kanila, hindi magiging obligado sa iba na gawin din ito. Okay? At ang salat ay kabilang sa mga fardu ain.
Kabilang ito sa mga fard na ang lahat ng mga Muslim ay dapat na isagawa ito, hindi pwedeng iwan. Sinasabi nga natin, mawala na ang lahat sa iyo. Mawala na ang lahat sa iyo. Ano? Kahit pa asawa mo, huwag lang masala mo. Naintindihan natin yun. Kumbaga ito ay bagay na hindi pwedeng mawala sa buhay natin. No, there's no option of living salah. And practically, mas maingat kung sabihin natin, better late than never. Diba? So if minsan nag-relate tayo, just do it, kaysa wala. Okay, that is exactly ang salah. Kaya meron tayong kaba. Diba? Now, ang salah ay may arkan. Ang salah ay may arkan. At kabilang sa mga arkan nito, al-qiyam o ang pagtayo ng ating salah. Ma'al-qudra. Of course, if ito ay kaya, kung ito ay kaya ng isang tao. Kung kaya ng tao, ay kinakailangan itayo niya ang salah. Maliban sa isang tao hindi makatayo. Okay? Pagkatapos, kabilang din sa arkan ng salah ay ang takbiratul ihram. Yung unang takbir, yung pinakaunang takbir. At kinakailangan pag nagtakbir tayo ng takbiratul ihram, ang pinakamainam dito ay ang binibigkas ng ating dila na may tinig ang ating pagsabi, Allahu Akbar. Okay? Doon sa ating takbiratul ihram. Kabilang din dito ay ang pagbasa natin ng Suratul Al-Fatiha. Hindi pwede na tayo ay nagsasala na hindi natin binabasa ang Suratul Al-Fatiha. At kinakailangan din basahin natin ito ng mabuti. So, importante sa lahat ng mga Muslim, mabasa niya, ma-practice niya sa kanyang sarili na basahin ang Suratul Fatiha perfectly. The best way he can, or the best way na kaya niyang gawin ito. Kasi marami sa atin pinag-perfect pati yung pagkanta ng kung ano-anong mga kanta. No, hindi nila ma-perfect yung pagbasa ng Suratul Al-Fatiha. Ang pinakaunang dapat na i-perfect mo sa pagbigkas mo Suratul Al-Fatiha. Okay? Kasi kung ikaw ay naging imam nga ng isang tao, binabasa ng Suratul Al-Fatiha, hindi niya mabigkas ng mabuti at parang malayo na sa kung paano yung tamang pagbigkas ito, kinahanglan. I mean, kinakailangan. Napapabisaya tayo na wala sa oras. No? So, kinakailangan na ikaw ay o maaari na ikaw ay umalis doon sa salat dahil hindi na nababasa ng tamang Suratul Al-Fatiha. That is how important is Suratul Al-Fatiha. La salata biduni Fatihatul Kitab o kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walang salat kung walang pinakaunang bahagi ng banal na Quran o yung Fatihatul Kitab ng Suratul Fatiha. Diba? So yun ang kabilang sa mga arkan. Kabilang din dito ay ang iyong pagruko. Okay? Kabilang din dito ang iyong pagtayo mula sa pagkapagruko at ang pagiging matuwid mo sa pagtatayo mula sa pagkakaruko. Mahalaga yun kasi ang iba sobrang nagmamadali na nung siya ay tumayo sa kanyang pagkakaruko ay parang hindi pa nga siya nakatayo ng matuwid ay diretso na siya nagsusujud. Hindi ko alam kung ano ba, nauutot lang siya, natatay lang siya, na nagmamadali, nasusunod pag ninunuto niya, o siya ba ay tinatawag ng asawa niya, o ano ang pinagmamadalian niya? Kinakailangan kasi na maitayo mo ito ng mabuti. So galing sa iyong pagkakaruko, ay tatayo ka ng matuwid. Kabilang yun sa mga arkano as-salat. At ang iyong pagsujud. Ang iyong pagsujud at ang iyong pagsujud sa pamamagitan ng 7 aada, yung 7 bahagi ng iyong katawan, ang dalawang ang malinaw na paglapat ng iyong mga pala sa lupa, ang pagdikit ng iyong noo at ng iyong ilong sa lupa, at ang paglagay ng paglapat ng iyong dalawang tuhod sa lupa. Okay? At ang paglapat ng mga daliri ng iyong paa doon sa lupa. So, 2, 4 na, 5, 6, 7. Because this is one body. Adun wahid. Ang ating ilong at ang ating jubha, ang ating noo. Okay? At ang pagtayo mula sa rafa, kumbaga paano sa Tagalog ng rafa, pag-angat
Yung pag-angat mula sa ating pagkakasujud. Okay? Kasali din dito ang ating pag-upo para sa ating tasyahudul akhir. Ang tasyahudul akhir, yung pinakahuling tasyahud, yung pinakahuling pagtasyahud natin, yung pag-upo mo doon. At yung pagtasyahudul akhir mo, kabilang din yun sa yung pagtasyahudul akhir ay yung pagbasa mo ng pinakahuling basahin mo sa tasyahud. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin su'uli sufur. No? Kabilang yun sa mga rukn ng salat. And ang tumanina, which is very important, ang pagkakaroon ng kapanatagan. Pagkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan sa iyong pagsasala. Yung hindi ka nagmamadali, yung ginagawa mo yung bawat posisyon ng iyong sala na merong kapanatagan, merong kapayapaan. Okay? And of course, walang kapanatagan doon sa tao nagmamadali. At lalo nang wala kapanatagan doon sa tao nagsasala at tinitingnan kung sino nag-pieces. Okay? So it's already started. Wala kang kapanatagan. Nagsasala ka na, iniisip mo pang concern sa labas. Diba? So the moment you are there, you have to focus. And this tumanina is exactly ang mababasa din sa Biblia, which is the Christians, if they just follow it, ay magiging katulad nila ng Muslim. Okay? Because in the Bible it says na worship your Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And this is exactly ang itinuturo sa atin sa khusyu', yung tumanina, di ba? Yung pagkakaroon natin ng panatag, ng focus at kapanatagan doon sa ating pagsasala. And dalawang pinakahuli ay yung pag-upo mo para sa pag-upo mo para sa taslim, at ganoon din ay ang pagtaslimatan o yung pagsalam mo sa kanan at sa kaliwa. Ito ay mga arkan ng ating salat. Wajibat naman, kabilang dito ang mga takbirat na hindi kabilang sa takbirat o lahat ng takbirat maliban sa takbiratul ihram, para mas mabilis natin matandaan. Lahat ng takbir maliban sa takbiratul ihram, yan ay wajib. Pagkatapos ang pagsabi natin ng Subhana Rabbiyal A'la, yung pagsabi natin ng Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, pagbasa natin ng Rabbana walakal hamd. Okay? Ang pagsabi natin Subhana Rabbiyal Azim, pagbasa natin Subhana Rabbiyal A'la. Okay? Yung pagpupo natin para sa tasyahudul awwal, yung unang pagganan mo. Okay, unang pagtasyahud mo. At yung pagbasa mo ng tasyahudul awwal, ito ay kabilang sa mga wajibat na kailangan natin na gawin sa sala. So, importante na matandaan natin yan. As much as possible, we have to memorize it. Okay? Those are the arkan. Yun ang mga haligi ng sala at yun ang mga wajibat ng sala. And whatever things na ginagawa natin within the sala, maliban sa mga nabanggit natin, are all sunnah. Kalas, hindi mo na kailangan i-memorize ang lahat ng sunnah. As soon as you memorize the arkan and wajibat, kalas, memorize mo yung sunnah. Diba? So that's it. So, memorize mo na yung arkan, i-memorize mo na yung wajibat, alam mo na lahat ng sunnah. Ano ang halimbawa mo? Yung pagbanggit mo ng 3 beses ng suratul ay, yung pagpasa mo na Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, nagawa natin yun? Yung 3 beses, sabihin sa mga sunnah. Yung paglagay natin ang ating kamay dito sa ating dibdib, paglagay sa mga sunnah. Okay? Meron mga tinatawag natin sunnah fi'liya, sunnah qawliya. Sunnah na ginagawa at sunnah na sinasabi. Gawa natin yun. But, if gingon pa sa Bisaya kung gilayan ka o kapoy ka na i-memorize na talan, kung hindi mo kaya na i-memorize yan lahat, ay i-memorize mo lang yung arkan at wajib. And whatever next to that, is lahat yung mga sunnah. Inshallah. Okay? So, these are the different parts ng ating salat na importante na intindihan din natin kasi it will also help you lang kapag hindi nagkamali. Kasi halimbawa, hindi nagkamali o kapag hindi nagkamali, if you identify mo ano na iwan mo, ano na kamali na pagkamalian mo, magagawa mong i-correct yung salat ng tama. So halimbawa, naiwan mo, nagkamali ka sa rukn, so kailangan palitan mo ang buong nasira na bahagi ng rukn o pagkatapos ng pagkamali mo ng rukn na nagawa mo. Like for example, hindi mo nabasa suratul Fatiha.
and then niretso ka nagsurat o al-Ikhlas, and then nagruko ka, and then nagsujud ka, you have to go back and do the Surah Al-Fatiha, return from the very start, doon sa kung saan ka naiwan mo ang rukun. Hindi mo pwedeng nagpasan yun, maliban na mapalitan mo yun. Okay? Now, kung ang wajib naman ang naiwan mo, halimbawa ng wajib na nabanggit natin, is yung tasyahud. Hindi ka nakapag-tasyahud doon awal, doon sa pangalawang rakaah. Imbis na magtasyahud ka, ay ikaw ay napatayo na lang diretso. Okay? And then, pwede mong palitan yun sa pamamagitan ng sujudus sahur. Okay? Doon sa rukun, kailangan yung palitan yung doon na wala pagkatapos ng sujudus sahur ka. Sa wajib, hindi mo na kailangan palitan yung kung anong naiwan mo. Hindi ka nakapagtasyahudul awal. Nakadiretso ka tumayo. Hindi mo na kailangan bumalik doon sa pagkakaupo para magtasyahudul awal ka. Kasi pwede mo yung palitan sa pamamagitan lamang na iyong sujudus sahur. Okay? So, if you understand what are the arkan and what are the sunnah wajibat, ay hindi ka ngayon magiging hirap para sa iyo na gawin kung ano ang pagpalit doon sa pagkakamali niyo. Yung sunnah, halimbawa nakalimutan mo at hindi ka nakapaglagay ng kamay mo sa dibdib mo, buong Surah Al-Fatiha hanggang Surah Al-Ikhlas, nakalagay yung kamay mo sa baba, huwag mo agad isipin siya yan. Okay? So, maaari may something sa iyahan ka mo, no? Mayroong something na napipil niya, and then that's why naibababagay ang kanyang kamay. Okay? Huwag mo i-assume ka agad na, siya yan. Hindi kasi siya, ngayon, uso kasi masyado ngayon yung pang-assume, di ba? So, halimbawa, ganun-ganun, sabi na siya to. Okay? Or nag-repost ka lang ng pamumumba ng Iran sa Israel, Shia na to. Ay, hindi naman maging malinaw na gano'n ang intensyon ng tao. Huwag natin agad husgahan. O uminom ka lang ng Coca-Cola, sabihin mo, kahapit to. O sabihin ko na, uy, ay bigay kufa. Ito'y tumutulong sa kufa kasi uminom ng Coca-Cola. Pinuputo mo yung connection mo sa kapatid mo dahil lang sa uminom kasi siya ng Coca-Cola. Hindi, di ba? Mga ganun. So, minsan napapapapan na yung kanyang kamay, okay? And that is sunnah. So, na-understand mo ngayon, nasira ba yung sala mo? Kasi hindi mo nagawang ilagay yung kamay mo sa dibdib mo? O hindi? If you understand that this is part of the sunnah, then it means as long as hindi mo iniwan yun ng sadya, umaalkiraha. Kumbaga pinanggal mo yung paglagay mo ng iyong kamay sa dibdib mo dahil ayaw mo lang. Ayaw mo sundin ang sunnah ng propeta. Ayaw mong gawin yun. Or taliwas ka na yun ay kabiling sa sunnah. Yun ay ibang usapan. Yun ay mali at yun ay maaaring mahulog sa kufar. Hindi niyan. Pero kung yun ay ginawa dahil for some reasons na hindi naman dahil tinatanggihan mo o tinamumuhian mo, then ang pag-iwan mo sa bagay na yun ay hindi makakasira ng salam. Hindi niya natin. Some of the scholars sinabi nila pwede ka magsujudo sahur for that, but some of the scholars sinabi nila no need na ikaw magsujudo sahur para sa isang sunnah na iba. Hindi natin yun. So this will go back lahat sa importance na kapag nalaman mo yung mga hukam ng iyong pagsasagawa ng sala, mas nagagawa mo ng tama ang iyong pagsamba. Okay? So, kumbaga, if you are doing something, okay, and we repeatedly do this like times a day, for you to be a master of that thing, you have to master every steps and procedures ng paggawa nito. Diba? Saka kung masasabi na bihasa ito, or masasabi natin na this is a master sa isang gawain. We should be master of our salah because we are doing this 5 times a day sa ating buhay. 5 times a day in your whole life until your death. Paano tayo hindi nagiging master ng ating salah if this is the case? Di ba? Pag-isipan din yan. Paano tayo hindi ka magiging? We have to be a master of our salah. Because we have to do this 5 times a day. Okay? So, inshallah, sana nabigyan ng pag-unawa yung mga punto na na-inquire nyo. So, ibig sabihin Ustad, no? Sa pagkakaintindi natin na for you to somehow make the best out of your salah, at the same time, avoid judging others, you have to have a deeper understanding kung ano ba yung sinasabing arkan, kung ano ba yung sinasabing wajib, at the same time sunnah. And makakatulong din partner, no? Parang alam mo kung anong gagawin kung magsusunod sa wika ba, or babalikan mo yung isang particular na act sa sambayan or sa salah. Madalas na dyan nagkakamali ang mga tao. Tingnan mo, maraming mga tao nagkakamali
nagkakamali sa kanyang sala, di niya alam paano itama yung kanyang pagkakamali. And first of all, dahil hindi niya alam kung anong wajibat doon sa kanyang sala. May iba mga ustad na inaakala na makukuha lahat ng sujood sa huli. So, sa ating pagkakaintindi, alhamdulillah, hindi pala lahat nakukuha ng sujood sa huli. Yes. Ito ay it depends sa anong naiwan mo. If it is a rukn, haligi ng sala, or wajib or obligatory ng sala, yun doon pagbabatayan kung paano mo papalitan yung pagkakamali. Alhamdulillah. Kung pwede lang sana dito tayo lahat para mas lalo natin mag-grasp ng knowledge na galing kayo studies. Alhamdulillah maganda, pero hindi pwede kasi masisira. It's more conceptualizing kasi na alhamdulillah kanina nag-introduction si Ustad na binigay sa atin. Parang imagine natin na nasa labas pa tayo ng building ng City Mall. Yung binigyan tayo ni Ustad ng mga introductory part about sa sala is somehow naiintindihan natin kung ano ba yung sala. Pero sa labas pa tayo ng City Mall, gano'n. Pero nung sinimulan natin i-discuss kung ano ba yung rukun, wajib, that's the time that we somehow entered the mall na naiintindihan na natin mas lalo, ganito pala sa mall, may salo. Gano'n din sa sala, alhamdulillah. And kabilang Ustad, alhamdulillah, na-discuss natin yung arkan and wajib. Kabilang sa nais namin itanong, na maintindihan din natin mga participants, maaari ba Ustad na makabanggit ka ng isa or dalawa ng mga sunnah sa gawaing sala na nakakaligtaan or hindi na nagagawa ng ating mga Muslim brothers and sisters sa panahon na ngayon based on your observations? Yes. Sa akin, hahatiin ko sa dalawa. Okay? Sunnah na nakakaligtaan natin, na ginagawa natin mag-isa, at gawain na nakakalimutan din natin. Sunnah na nakakalimutan din natin sa jamaah. Okay? Sa ating mag-isa, marami, but I think one of the very important, and this is very impactful para sa akin, is yung dua during salat. Marami sa atin, ginagawa lang niya ang kanyang dua kapag natapos ang salat. And pag natapos siya ng salat, saka siya nagtataas ng kamay. May somehow nagkakaroon pa ng khilaf dito yung mga scholar natin, and ang pinakatamang opinion is hindi tayo dapat magtaas ng kamay after na tayo ay magsalat, bagkus ang pagtaas ng kamay ay after natin isala ang sunnah ng ating salat. So yung sabihin ay salat ng duhur, huwag ka kaagad after ng tasbih mo agad ka magtapas ng kamay. Ang gawin, mag-sunnah ka ng sunnah rawatib. Okay, sunnah ratiba. Hindi pagkatapos magsalat ng sunnah ratiba, pwede ka magtaas ngayon ng iyong kamay. Bakit? Dahil po ganun ang ginawa ng propeta. That's it. Salu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo katulad kung paano ninyo ako nakita, magsala. So that is the very basic reason why we do that. And why we say do that. Why? Because ang Rasul hindi niya ginawa at ang Rasul ganito kanyang ginawa. Okay? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nagawa ng pagtaas ng kamay after ng kanyang pagsunna at pagsala ng kanyang sunnah ratiba. Hindi naiulat doon siya ay nagtaas ng kamay after agad ng kanyang sala. Okay? So, ang pinaka maganda ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na oras ng pagduduan natin. At hindi ko masyadong alam ng masabi natin hindi gaano mabigyan ng atensyon ng marami, no? Which is ang propeta nagturo sa atin may mga mawadi ng dua, okay? May mga mawadi ng dua, may mga lugar ng dua sa ating sala. Kabilang dito, kapag ikaw ay nagruku, kapag ikaw ay nakasujud, kapag ikaw ay bago magtaslim, kabilang yan sa nabanggit mismo ng propeta na napakagandang oras na ikaw, panahon na ikaw ay mag-dua. Well, in fact, ang pinakamahusay na pwedeng maging posisyon ng tao sa oras na sila sasala. At ano yun? Ang pinakamainam, mahusay na posisyon ng tao na magagawa niya ay kapag siya ay nakasujud. Yun ang pinakamalapit ang alipin ng Allah sa kanyang Rabb. Kapag siya ay nasa panahon na siya ay nakasujud. At dyan ang pinakamagandang oras na ikaw ay magdua. Allah subhanahu rabbil a'la, subhanahu rabbil a'la, subhanahu rabbil a'la. Hindi mo sabihin mo, bihamdihi mo gusto mong dagdagan. Okay? And then sa katapos sabihin mo yung dua. Okay? Allahumma zawizni. Allahumma barik lana. Allahumma rizukna. Allahumma hab lana rizkan tayyiban mubarakan ya Rabb. Okay? So doon mo i-dua. Doon mo sabihin, Ya Allah, ako ay nasasaktan. Doon mo iiyak. Ya Allah, may problema ako. Doon mo iiyak. Alam mo kapag may problema, sabihin mo yung kawa mo. Minsan hindi nagbibigay ng solusyon sa iyo, minsan pagkali ko pagkatawanan ka lang. Okay? Pero kung may problema, sabihin niya kay Allah. Dahil ang
ko. Bakit ka naghanap? Sino yung gusto kong i-express doon yung aking sama ng loob? And sometimes ang sister doon nila express isang brother, which is a predator, and then ginamit na yung weakness ng babae para gawin yung gusto niya doon sa babae. O gawin yung awang bansa. So, we go to Allah SWT. We ask Allah SWT. Doon tayo iiyak kay Allah. Doon sa sujuda. Okay? So, yung mga oras na maganda gawin ang ating dua. Okay? So, that is sa ikaw ay nakisa. Okay? Hindi kainaw-inaw, according sa ating mga eskwala, na gawin ang mahabang dua kapag ikaw ay nagsasala lalo sa jamaah. Kapag ikaw ay nagsasala ng jamaah, haba-haba na ng dua sa sujud, o nagkamukarakaan na imong ikaw nasa sujud pa. Hindi pwede gawin yun. Kasi kailangan, kapag nagtayo yung imam, kailangan tatayo mo dyan. Hindi ka pwede manatili. You have to follow yung imam. Okay? So, that is a sunnah for me. This is very important sunnah for me na kailangan gawin kapag ikaw nag-isa. That is to know the mawadi of dua. Ang alamin mo kung saan yung mga lugar na sinabi ng propeta na sunnah na dapat gawin na pinakamainam ang pagdudua. Hindi po sa labas ng sala, mismo sa loob ng sala. Because salah itself is lugatan is dua. Ang pagsala mismo, ang buong salah ay dua. Yan ang dapat maintindihan natin. Kasi yung iba akala niya, kailangan ako magdua kasi hindi ako nakapagdua after ko magsala. Brothers and sisters, yung salah mo is yun mismo ay dua. Ang salah, by terminology, ito ay ibig sabihin dua. So your whole salah is a dua. So doon tayo na, pagkatapos ko ng salah, hindi ka nakapagdua. Ay, magdua ko muna, kada ako makagdua. Magdua muna kasi hindi ko nakapagdua. Your whole salah is a dua. Okay? And another sunnah na hindi natin nakikita ngayon sa jamaah ay ang pagkakaroon ng matuwid, pantay-pantay at dikit-dikit sa ating saf. Ang ating hanay sa salah. Okay? Which is, kung titignan mo ang mga saf ng mga Muslim ngayon, minsan nakagawa, napakalayo. Okay? Hindi, umaga, pwede mo makita, pwede ka nang dumaan sa gitna nila. Dahil sa layo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsisimula sa sala hanggang sa hindi naging matuwid ang kanilang linya. And may isa ng propeta na meron siyang tungkod. At ang tungkod niya ay ginaganon niya sa kanilang mga sahaba. Linya. Yung digdig. Kasi ayaw ng propeta na isang ma'mum, nauuna yung digdig niya kaysa sa kanya kasama. Hindi mo strict ng propeta. Okay? Pati yung pag-iin niya, kailangan ng digdig, pare-pareho sila. Ang iin niya, pare-pareho sila. At meron siyang sukatan, meron siyang stick na yung ginagamit niya. Na saan, yung ginagawa niya sukatan. Street your life. Okay? And then ano ba? Kailangan magkadikit-dikit. Sabi ng propeta, magdikit-dikit kayo sa inyong sala. Katulad kung paano nagdidikit-dikit ang mga malaika. Na kung saan na kanilang pagsasala, nagdidikit-dikit ang kanilang mga paa, ang dulo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga balikat. Okay? This is a brotherhood itself. This is a brotherhood itself. Okay? Bakit mahalaga yan? Hindi po yan walang kwenta. Subhanallah. Yan ay napakahalaga. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, sawu sufufakum. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Ayusin niyo ang inyong linya sa sala dahil ang kaayusan ng inyong hanay sa linya sa sala ay kabilang sa pagkumpleto ng sala. Brothers, you see the words? Min tamamis sala, kabilang sa pinaka nagkukumpleto ng sala. Subhanallah, it means we are doing salah by this definition, by this meaning ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Most of us doing salah, hindi natin naaabot yung kimal nito. Hindi natin naaabot yung best to practice nito. Because sa self parang failure na. Okay? And one thing is very important also na nabanggit ng Propeta sa hadith. Sabi niya, magdikit-dikit kayo, ayusin ninyo ng ilinya, huwag kayong magkakahiwag-walay, huwag kayong magkakaiba-iba, fatakhtalifa bayna qulubikum. Kung hindi ay magkakaroon ng pagkakaiba ang inyong mga puso. See the verse. This is a very, very big problem in our ummah today, which is
nasisira ang ating kapatiran. Okay? Walang tunay na malakas na kapatiran at pagkakaisa. Paano natin mabubuo ang tunay na kapatiran at pagkakaisa? Yung sunna na itinuro sa atin, paano ito gawin? Para ma-achieve yun, hindi natin ginagawa. Ito yung hadith mula sa mga hadith na pinagkakatiwalaan ni Bukhari wa Muslim. When in fact, nabanggit pa ito sa Umdatul Ahkam na hadith na kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magkakasalungat sa inyong mga linya, fatakhtalifu bayna qulubikum o fatakhtalifu bayna qulubikum, kung hindi magkakaroon ng pagkakaiba ang inyong puso. So the result of this, and it's just, mabilis sabihin na iba, it's just an action. But no, my dear brothers and sisters, it's not just a mere action. Hindi lang ito isang gawa. Ito ay gawa na nakaka-epekto sa ating puso. But why? Because the prophet said that. Ang propeta mismo nagsabi niya, mag-ayos kayo sa inyong linya sa sala. Dahil kung hindi ito gagawin, magkakaiba ang inyong mga puso. Lalayo ang mga puso niyo sa isa't isa. Ilan sa atin ang binibigyan ng halaga ito? Natalal, pag nagsasala, dinidikit natin yung sarili natin sa iba. This is the sense of brotherhood. This is brotherhood itself. Nakuha natin yun. So it's a sunnah for me sa jama'a, sa salat al jama'a, na hindi naging na-implementa ng marami sa atin. And I hope, by listening to this lecture, by being reminded sa salitang ito, at sa pag-usap natin na ito, ay, dear brothers and sisters, bigyan po natin ng halaga ang pagdidikit-dikit natin at maayos ng linya sa sana. Hindi ito binanggit ng propeta masabi natin, sa walang kwenta. Okay? Hindi ito binanggit ng propeta ng walang kwenta. Binanggit ito ng propeta, and surely it will affect us if hindi natin gagawin. As mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah. No? So,